Youth empowerment at healthcare ang pinagsamang advokasya ng bagong koronadong Mr. at Miss Lupao 2026. Sa pamamagitan ng kanilang titulo, ipinakita ni Mark Iangelo Caguiwa at Nicole Rivera Orpilla na ang pageantry ay higit pa sa kompetisyon. Sa halip, ito ay nagsisilbing plataforma para sa makabuluhang pagbabago sa komunidad. Para kay Mark, nakatuon ang kanyang layunin sa pagpapalakas ng kabataan. Ayon sa kanya, maraming kabataan ang napipigilan ng hiya at takot. Dahil dito nais niyang hikayatin ng mga ito na ipakita ang kanilang kakayahan at mangarap ng mataas. Naniniwala siya na kayang makipagsabayan ng kabataan sa anumang larangan. Pinaka-advocacy ko po talaga ay youth empowerment dahil alam ko po na tayo mga kabataan na hindi lamang isang kabataan. Kaya rin po natin gawin yung mga ginagawa po ng mas nakakatanda sa atin. Kaya rin po natin maging guro sa tamang panahon, maging bumbero o ano pa man po pangarap natin. Kaya po natin kaputin yun. So, tsaka gusto ko rin pong bigyan pansin yung mga kabataan na pinagwawalang bahala at minamaliit. Samantala, si Nicole ay nakatuon sa healthcare awareness. Bilang nursing student, layunin niyang mapabuti ang kalusugan ng mamamayan sa Lupao. Napansin niya ang kakulangan ng ospital at limitadong access sa serbisyong medikal. Dahil dito, nais siyang palawakin ang health programs, kabilang ang free check-up at health education. As a nursing student, ang advocacy ko po is about healthcare awareness, compassionate care, and community empowerment. Kasi po, ang nakikita ko pong problema ng Lupao or kailangan po ng atensyon is about healthcare nga po kasi wala pong hospital sa Lupao and more on center lang po ganyan, and gusto ko pong magkaroon ng parang free check-up ganyan, and meron naman po pero mas gusto ko pa pong parang lumawak po yung healthcare namin sa Lupao. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay bago makamit ang corona. Gayunpaman, kapwa nila nalampasan ng mga personal na hamon. Ibinahagi ni Mark na sumailalim siya sa matinding paghahanda mula sa physical training hanggang mental conditioning. Naging disiplinado siya sa kanyang layunin. Pinakamalaging naging hamon ko po talaga yung pagpapapayat ko po. Kasi ako po ay isang bata na medyo chubby po talaga. Ang bigat po talaga yung timbang ko. So, nahirapan po ako magbawas kasi yun po, nakasanayan ko na rin po na kumain ng marami. So, nanibago po talaga yung katawan ko nung magbabawas po. Bukod dito, naging mahalaga ang kanyang pananampalataya sa buong proseso. Sa kabilang banda, hinarap ni Nicole ang kanyang self-doubt. Sa simula, hindi niya inakala na makakamit niya ang titulo. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya at komunidad, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Dahil dito napatunayan niya ang kanyang kakayahan. Yung self-doubt ko po. Kasi una pa lang po, hindi ko naman po talaga gustong sumali sa Mr. and Miss Lupao. Parang kinuha lang po ako ng barangay namin. And una pa lang po nagsa-self-doubt na po ako kung kaya ko po bang mairaos, kaya ko po bang makuha yung corona. And ayun po, nakaya naman po. Sa kabila ng kanilang magkaibang focus, iisang direksyon ng kanilang advokasya. Pareho nilang nais maglingkod sa komunidad. Patuloy na isusulong ni Mark ang youth empowerment sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa kabataan. Hinihikayat niya mga ito na maging matapang at may tiwala sa sarili. Samantala, magsusulong si Nicole ng healthcare programs upang mapabuti ang kalusugan ng mamamayan. Para sa kanya, mahalaga ang prevention at maayos na pagtrato sa bawat pasyente. Sa kabuuan ng kanilang panalo ay hindi lamang personal na tagumpay. Ito ay simula ng mas malaking responsibilidad. Sa pamamagitan ng youth empowerment at healthcare, nagiging boses sila ng pagbabago sa Lupao. Jovelyn Astero para sa Balitang Unang Sigaw.